So mga Lods, naaalala niyo pa ba si Boy Dila? Siya yung nag-trending nung isang taon na nambabasa siya ng mga dumadaan dun sa San Juan. Panoorin natin. Yan o, binabasa niya yung mga tao dyan. Yan, so, hindi, tapos ano yan sobrang nag-viral yan nung isang taon. Tapos ngayon, may nangyari sa kanyang hindi maganda. Panoorin natin. Ano yung nangyari? Kamustahin sana namin si Boy Dila sa kanilang lugar. Ano yung nangyari? Ba't ka napunta rito? Wala sir, nakasuhan po ako ng anti-bastos lo sir eh. Na? Anti-bastos lo po, pag sa pagsit-sit po sir. May sinitsitang ka? Opo. Na babae? Opo, na minor dated sir. Okay, so nagre-research ako about doon sa kung ano yung kinaso kay Boy Dila. Boy Bastos na daw siya ngayon, sabi sa comment section eh. Di ba? From Boy Dila to Boy Bastos real quick. So ano ba yung kinaso sa kanya? Itong Safe Spaces law na to. I think si Risa Ontiveros is one of the proponent nitong law na to. Hindi ko lang alam kung siya yung primary author or siya yung nagde-defend nitong law na to. But you know, one of the laws na naalala ko na pinaglaban niya. So, ano kaya yung kinaso kay Boy Dila? First degree, second degree, third degree. Kasi sa first degree kasi, kung titignan mo, ang first offense is 1,000 fine with 12 hours community service. Kaso nakakulong siya eh. So, is it third degree offense? Kasi sinabi niya lang naman is nag-wolf whistle siya. Yun yung sinasabi niya, kaya siya nakalaboso. Pero, or pwede rin naman kasing second offense sa first degree. Hindi natin alam kung ano eh. Pero sinabi niya naman, na may sinitsitan daw siya na according to him is minor de edad pa, di ba? So nakakaawa ba? Hindi. Parang tanga lang. Kasi akala ko kasi parang magiging okay na yung career niya sa social media or at least magkaka-following siya, di ba? Ewan ko ba kung ano nangyayari sa sambayan ng Pilipino ngayon. So, nagpa-podcast na pala si Boy Dila. Pakinggan natin yung kanyang mga... yung pala yung content nila, podcast. Oh. 5K tol na sinabi mababa, hindi mo Ito, tinatanggap. ano ba yan? Bakit? Para saan, tol? Di ba? Para sa yung 5K, ano yun? Sabi niyo, di ba may pera kayo? Okay. Gets ko tong pinag-uusapan niya. Nung one time kasi, nung sobrang peak niya, inoferan siya ng isang, I believe, social media influencer na may food business ng PF. I'm not sure kung ito yung tinutukoy niya, pero parang ganun eh. Tuloy lang natin Pero mukhang ito yun eh. Di binigyan ko kayo ng tamang presyo mo, TF ko. Yun. O, Yun di nga, ba? yun Hindi mo nga. lang afford, kaya nagkakaganyan ka sa akin, di mo ako makuha. Yun. Hindi mo Yay. afford, no? Kung gugustuhin mo, Kaya hindi mo makuha. di ba? Kung gugustuhin mo lang naman, di ba, tol? Bigyan mo yung kagustuhan ng TF ko, di para magkasundo Okay. tayo. Tapos So, sige, tuloy lang natin. yung dami-dami pa nasabi na, oo, sige, meaning, bayad naman ako, bayaran kita, bigyan kita cash. Okay, so ang tinutukoy I believe ang tinutukoy nitong si Boy Dila dito is yung influencer na nag-offer sa kanya ng X amount, okay? Ang sabi niya kasi 5K. So ang storya nito sa chismis ko, well hindi naman siya talaga chismis kasi parang etong kausap niya dito is yung nagkwento rin sa akin. Of course, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung sino yun. Pero ang kuklo ko sa inyo is social media influencer siya, nasa food business siya, and marami talaga siyang kinokolab for the business of this person. Okay, hindi ko nga pwedeng sabihin sa inyo yung gender kasi pag nasabi ko sa inyo, alam nyo na kung sino. So, ganito yung storya niya na. Of course, this is hearsay kasi nga galing to dun sa kaibigan ko, baka iba to, I could be wrong, take it with a grain of salt. Pero kung gusto nyong chumismis, pakinggan nyo to. Okay, so ganito. Si Boy Dila, nung panahon na yon, pick na pick siya. Ang asking niya, if I remember it correctly, is nasa 30,000. Is it fair during that time? Well, kung gusto mo ng instant virality, you pay the 30,000 pesos. And you know, hindi lang natin alam. Ang problema kasi ng mga negosyante na
influencer is yung conversion na tinatawag. What does that mean? Yes, pwede kasi kunin mo yung isang sikat na tao for clout, pero how much of the views can you convert into sales, 'di ba? Ganun yung mindset ng mga negosyanteng mga nagso-social media. So of course, during that time etong si Boy Dila, sobrang sikat niya talaga, as in, sobrang pag-post niya viral agad. 'Di ba? Na ano 'yun na-experience ko na yan noon nung nagsisimula ako dito. Pero ngayon hindi na kasi nga, syempre, hindi na ako ganun kalakas. Di ba nga, na-cancel na daw ako, sabi ng ibang YouTuber. But a point dito is that siya during that time, nasa peak siya noon. So, ginawa niya, ni-leverage niya yung kasikatan niya noon to a higher talent fee. Hindi lang siya pumapayag sa 5K. I believe it went high as 30,000 pesos or even more. Pero yun lang yung napaabot sa akin itong kaibigan ko na to na nasa food business din na gusto siyang i-collab. Kasi nga masyadong mataas I believe parang sa 20 yata tumatanggi pa siya But is it worth it na kunin si Boy Dila? Well, for the sake of the lol, siguro pwede kung meron kang kayang sunugin na 20 mil, go. Pero on any given day, of course not. Baka nga ngayon hindi pa. 'Di ba kasi nahuli siya ngayon Di ba nakita naman natin sa balita na nahuli siya for not just anything Sabi niya, ang sabi niya ganoon, may sinitsitan daw siyang minor pa nga, Diyos mio Marimar. So, ngayon, nagpa-podcast na siya with his friends. Okay lang naman yan. Karapatan niya naman na magsalita kung gusto niya. And kung gusto niyang i-leverage yan, go lang. Medyo ma-ere kasi yung pagkakasabi niya, 5K lang. Well, 5K is still 5K. Hindi naman masama yun for a collaboration habang nagsisimula ka. Ang isipin nyo lang lagi, kung nagsisimula kayo dito sa social media and hindi ka naman particular na gusto mong magtagal dito, yeah, you can pwede yan. Pero kung gusto niyo at least kilala ko na si ganito, kilala ko na yung network ba, pumayag lang kayo kahit libre. Kasi sa simula talaga, either paldong-paldo ka or wala. Tapos pag bandang kunyari ako, matagal na ako rito So yung akin, medyo pababa na yung kita ko. Well, okay lang kasi at least may kinikita pa rin. Masaya na ako doon kahit na saktong-sakto lang yung kita ko dito sa social media. Ngayon, mas mahirap nang hingin yung mas mataas na talent fee kasi no one will ever want to be involved with that kind of person na nakulong. Tapos alam mo yon, okay sana kung nambugbog ka ng kaaway kasi may pinagtatanggol ka. Pwede pa yun baka may chance pa. Pero ito kasi, it's kabastusan literal. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa sarili niya Hindi talaga, to be honest with you. So siguro, ang pinaka-moral lesson dito, kung meron man, is wag kang bastos. I mean, hindi naman kasi sumikat ng todo na, well, dun lang sa idea na nag-viral yung yung isang video niya tapos after nun wala na, 'di ba? Wala naman siyang any significant movement after that. Well, ganun talaga. Mahirap talaga ngayon sa social media. Kailangan mo talagang mag-grind. Pero huwag ka naman sana maging bastos. Or manggago ng tao kasi yun yung kaya siya nakilala, 'di ba? Ang lakas niya manggago Pero nung pinapatulan siya, nanggagago pa siya. Antimano, darating yung panahon na may makakatapat ka na papatulan ka talaga. Ayan, katulad niyan, 'di ba? Tinuluyan siya, 'di ba? Nung tinuluyan siya, ayun, kalaboso si tanga. Ganun talaga Katangahan naman talaga yung ginawa niya Biruin mo, malamang kilala. So, syempre, sa San Juan nangyari yan kasi nakasulat dun sa, doon sa kanyang uniform na San Juan, 'di ba? So, most likely the case sa San Juan siya nahuli, 'di ba? So, ibig sabihin, doon lang sa kanila nangyari ang insidente na 'yan. Nasa jurisdiction pa rin ng San Juan. Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin, namukhaan agad siya nung complainant, tapos tinuro agad siya. Siya naman umamin agad kasi siguro kitang-kita siya or siguro may video 'yon, 'di ba? So, alam mo yun, parang sayang yung buhay kapag kaganyan I mean, kung gusto niyang gawin yung katangahan or kagaguhan na yan, go lang. Pero,
isipin nyo lang din yung yung consequences ng actions nyo, 'di ba? I mean, okay lang naman malaos kasi puta pag nalaos ka, konti na lang yung views mo tapos pero mahirap makulong. Mahirap mamagshatan. Ako marami kong kilala influencer na magshatan. Kaya boy, di lang mag-shot reveal. Para kang gago dyan eh. Yun lang naman yung sa akin for today, gege mga lad.